Gamit ang naman ng galing sa aming pamilya, nagnenegosyo ako ng alak sa baryo, at kumikita ako ng mahigit 10,000 dolyar sa isang araw. Pero dahil sa inggit ng masamang landlord ko, para solo sa kanya ang kikitain, binasta niya at pinunit ang kontrata namin sa harap ng lahat. Pinalayas ako ng walang kalaban-laban at sa pilitang inagaw ang 30 bariles sa aking likod bahay na may halagang 300,000 dolyar na pinakadekalidad na sangkap sa paggawa ng alak. Hindi ako nakipagtalo o naggawa ng gulo. Pagtalikod ko, kinuha ko ang pinakamahalagang bagay sa paggawa ng alak, ang pinakapuso ng aking mga sangkap. Dumaan din ako sa tanggapan ng gobyerno at tuluyang kinansela ang lisensya para mag-operate at ginawa ko ang kaniyang negosyo na isang ilegal na paggawaan. Makalipas ang 3 araw, ang kinuha niyang pangkabuhayan ay nabulok lahat at naging mabahong tubig kanal na lang. Dahil sa pagnanais niyang mabawi ang puhunan, gumamit siya ng mapanganib na industrial alcohol para lokohin ang mga tao sa baryo. Akala niya ay napakalinis ng kaniyang plano, ngunit hindi niya alam na ang mga ginagawa niya tuwing hating gabi sa loob ng bakuran na kaniyang pinagkakakitaan ay nakuhanan lahat ng aking inilagay na mga kamera. Ang mga bidyong ito ay magsisilbing matibay na ebidensya para parusahan siya at mabulok siya sa kulungan. Talagang tapos na siya. Bigyan mo ako ng 20 kilo ng alak. Magbabagong taon na. Maraming kamag-anak na darating. At gusto talaga nila ang alak nyo. Dahil gawa ito sa purong butil. Gusto ko ng 10 kilo ng alak na mais. Shaolin, napakagaling mo talaga sa trabaho mo. Kahit iyong mga nakabalot na alak na 200 sa grocery ay hindi kasing sarap ng benta mong alak dito at hindi masakit sa ulo. Uncle Jiang, ito na po ang 20 kilo nyo. 300 dolyar po lahat. Salamat po, advance Happy New Year. Brother Lee, ito ang 10 kilong alak mo. 150 dolyar, heto na po. Isang umaga pa lang, nakabenta na agad ako ng 100 kilo ng alak. Sa maliit na baryong ito, ang aking tindahan, ang kitang kinikita namin araw-araw ay umaabot sa ilang libong dolyar. Ngayong malapit na ang bagong taon, karaniwan ng kumita ng 10,000 dolyar sa isang araw. Uncle, itong si Lin Yuan ngayong umaga, siguradong kumita na ng ilang libo. Ang kinikita ng batang ito sa isang araw ay mas malaki pa kaysa sa isang buwan kong suweldo sa trabaho. Ilang libo? Tingin ko higit 10,000 dolyar pa iyan. 3 taon nang inuupahan ng batang ito ang bakuran ko. Taon-taon, mas lalong lumalaki ang kita niya. At ngayong magbabagong taon, ang benta niya sa mga araw na ito ay mas malaki pa sa renta niya sa akin sa loob ng 2 taon. Magaling kasi siya sa kaniyang sining. Pero, Uncle, ano nga ba ang sikreto sa paggawa niya ng alak? Totoo bang ganito kalaki ang kita? Wala namang sikreto diyan. Nitong mga nakaraang araw, hating gabi akong nakadungaw sa may bintana niya, pinapanood ko siyang gumawa. Nakita ko ng malinaw, binababad lang naman niya ang butil sa tubig, steam, napalamig, nilalagyan ng kaunting puting pulbos, pagkatapos ay inilalagay sa bariles, at binababad sa tubig para maging alak. Kahit sino ay kayang gawin iyon. Dahil iyon ay ang sangkap namin mula sa pamilyang Lin. Ang aming lihim na sangkap na minana pa sa 3 henerasyon, ang pagbababad sa tubig na iyon ay para sa napakahigpit na pagkontrol sa temperatura. Akala ba nila ay parang laro-laro lang ang paggawa ng alak? Uncle, ang ibig mo bang sabihin? Iyong 30 malalaking bariles sa likod bahay, kapupuno lang kahapon ng binabad na alak. Palihim akong nagtanong sa mga eksperto kung ang 30 bariles na iyon ay maluto lahat, lalabas ang nasa 3,000 kilo. Sa presyo ng dekalidad na alak ngayong bagong taon, ang halaga niyan ay aabot sa 300,000 dolyar. 300,000 dolyar. Sige na, tawagin mo na lahat ng ating mga pinsan. Ang 300,000 dolyar na ito, dapat mapunta sa bulsa ko ngayong taon. Ako lang dapat ang yumaman ngayong bagong taon. Zhao Dashan! At yang si Lin Yuan, duhan lang siya rito? Bakit siya ang kumikita ng malaki sa teritoryo ko? Akin ang bakuran na ito, akin ang tubig, maging ang lutuan ng alak na iyan. Ako rin ang nagpagawa niya noong una. Ngayon din ay palalayasin ko na siya. Ubus na po ang alak para sa umagang ito. Bumalik na lang po kayo mamayang hapon. Alam kong paparating na ang masamang mangyayari, pero hindi ako nag-aalala. Dahil sa lipunang ito na may batas, ang pagiging hangal ay may mabigat na kabayaran. Ang bultong ito ng alak, nakatakda kong ilabas para sa gabi ng bagong taon. Alak na mula sa binabad ng mga bariles, ito rin ang bunga ng aking hirap sa loob ng kalahating taon. Sa likuran niya, ay may kasunod na 7 o 8 malalaking lalaki. Lahat sila ay kanyang mga kamag-anak at pamangkin. May bitbit silang mga bakal na pamalo at liabe na mukhang mga totoong basag ulero. Nang marinig ng mga taga-nayon ng gulo, ay naglapitan sila. Ngunit dahil sa nakitang tensyon ay hindi sila makalapit. Uncle Zhao, anong ginagawa mo rito? Nasisira na ang pinto. At ikakaltas ko iyan mula sa inyong deposito. Anong deposito? Lin Yuan, opisyal kitang binabalaan ngayon, itigil mo na ang trabaho, ligpitin ang iyong gamit, at lumayas ka rito. Lalayas? Uncle Zhao, ang kontrata natin sa pagrenta ay may 2 taon pang nalalabi. Mismong sa papel ay may pirmang nakasulat. Ngayong pinapaalis mo ako, ay maituturing na paglabag sa ating kasunduan. Dito sa teritoryo ko, ang salita ko ang kontrata. Ang bulok na pagawaan mong ito,
na palaging mausok, kakababa lang ng babala mula sa barangay kahapon, sinabing seryoso itong banta sa sunog, kaya pinatitigil na ito agad. Sa kaligtasan ng nayon, ngayon din ay kailangan mo nang lumayas. Gusto mo ng pera? Managinip ka? Dinungisan mo ang bakuran ko, hindi pa nga kita sinisingil sa pagpapalinis. Wala kang makukuhang kahit sentimo, lumayas ka na. Kung gayon ang 30 banga ng alak dito sa likuran, ay ilalabas ko na ring lahat. Napakawalang hiya mo, Lin Yuan. Huwag kang mapagmataas at matuto kang rumespeto. Ang 30 banga ng mga bagay na ito ay ibinabad gamit ang tubig mula sa aming bakuran at nakaimbak sa mga banga rito sa amin. Lumalabag ka ngayon sa mga patakaran sa kaligtasan. Kapag pinaalis ka, ang lahat ng ito ay magsisilbing bayad mo sa amin sa paglabag, bilang kompensasyon sa amin. Wala kang itatama kahit isang patak ng tubig. Zhao Dasan, sobra na iyan. Panunulisan na iyan. Tama, si Xiaolin ay nagtrabaho ng husto sa loob ng kalahating taon, tapos ay nanakawan mo lang siya. Magsitahimik kayong lahat. Hemp, Lin Yuan, magbibilang ako hanggang 3. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na. Kundi, itong mga tauhan ko at ang kanilang mga dala ay hindi magdadalawang isip. Kapag nasaktan kanila, handa akong magbayad para sa panggamot mo. Ang makipagtalo sa mga taong walang lohika gamit ang dahas ay ang pinakahangal na gawain. Ang isang tunay na negosyante, gumagamit ng mga patakaran para magtagumpay. Sige, aalis na ako. Ha, buti naman at marunong ka ring makaintindi. Bantayan siya ng maigi, siguraduhin wala siyang kukunin na hindi sa kanya. Maliban sa sarili niyang mga basahan, wala kayong ititira sa kanya kahit isang karayom. Ang laman nito ay ang minanang core mula sa mga ninuno ng ating pamilyang Lin, ang wine yeast na Moben. May matandang kasabihan sa industriya ng paggawa ng alak. Ang lebadura ang puso ng bawat alak. Kung wala ito, ang 30 banga ng dekalidad na alak sa likod bahay, hindi pa aabot ng 3 araw, ay magiging mabahong asidong tubig na lamang. Umalis ka na rito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin dito sa bayan. Bilisan nyo, isara nyo ng mabuti ang mga takip. Ito na ang magdadala sa atin ng maraming kayamanan. Masyado nang mapang-api itong Zhao Dashan. 300,000 dolyar na halaga ng fermented grain. Ibinigay lang natin sa kanya ng ganoon kadali. Halika, tatawag ako ng ilang mga kasama para lusubin at guluhin ang lugar na yon. Dawei, ang panggugulo sa lugar nila ay gawaing kriminal at siguradong makukulong tayo doon. Ayaw kong mapahamak ang sarili ko. Kaya hahayaan mo na lang ba ito? Hahayaan? Akala mo ba ang mga pag-aari ni Lin Yuan ay ganoon lang kadaling makuha? Dawei, alam mo ba kung ano ang pinakaimportanteng bahagi sa paggawa ng alak? Ang mga butil at tubig? Ito ay ang pampaalsa at ang tamang kontrol sa temperatura. Ang 30 lalagyan ng alak na iyon ay nasa kritikal na punto na ng fermentation ngayong araw. Kapag hindi na idagdag ang sikretong pampaalsa ko bukas para sa pangalawang proseso ng fermentation at kapag binabaan ng temperatura, ang mga yeast sa loob ay tuluyang mawawala at ang mga mikrobyo naman ang mabilis na dadami. Ibig sabihin, hindi lalampas ang 3 araw, ang kinuha ni Zhao Dashan na pinagkakakitaan niya ay magiging 30 banga ng sobrang bahong kanin baboy. Hindi lang iyon, bibigyan ko pa siya bukas ng isang malaking regalo. Magandang araw po. Gusto ko pong ipasara ang... Lisensya ng maliit na gawaan ng alak. Kayo po si Lin Yuan, tama? Maayos naman ang takbo ng inyong gawaan. Bakit bigla nyo itong gustong ipasara? Kapag kinanselan nyo ito, mahihirapan na kayong kumuha ulit. Ayoko na pong magpatuloy. Hindi na kaya ng katawan ko. Sige, maayos na ang lahat. Mula ngayon, ang dati mong address ay wala na ng anumang permiso para gumawa at magbenta ng alak. Kapag nalaman naming ginagawa nyo pa rin, ay tiyak na mapaparusahan kayo. Naiintindihan ko po. Salamat. Ngayong kanselado na ang mga papeles. Ang looban sa Zhao Dashan ay biglang naging isang ilegal na gawaan. Di ba gusto niyang maging boss ng gawaan ng alak? Di ba gusto niyang kumita ng malaking pera sa pagbebenta? Hindi ko lang tinanggal ang pundasyon niya, pinaghukay ko pa siya ng malalim na hukay na magpapabagsak sa kanya habang buhay.
Zhao Dashan, ang pangarap mong $300,000. Panahon na para gumising. Sindi na, gawin yung mas malakas ang paputok. Ipaalam natin sa buong bayan na sa pamilyang Zhao na ang gawaan ng alak na ito. Ha 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 ha. Mga mahal naming kapitbahay at ang lahat ng mga naririto, maaari po bang tumahimik ang lahat? Ngayon, formal nang nagbubukas ang aking Zhao Distillery. Ang mga ninuno mo ay pawang mga magsasaka, paano mo nasabing sa inyo ang gawaan ng alak na iyan? Saka, hindi ba't dati ay ang pamilya ni Shaolin ang nagpapatakbo niyan? Totoo naman. Pinaalis mo si Shaolin. Alam mo ba talaga kung paano gumawa ng alak? Huwag mong sayangin ang mga butil. Ano bang alam nyo? Noon, si Lin Yuan ay isa lamang trabahante ko. Ang ginagamit niya ay ang lihim na recipe ng aming pamilyang Zhao na pamana pa ng aming mga ninuno. Ngayong tinanggal ko na siya, ang aming pamilyang Zhao na ang mismong gagawa ng alak. Ngayon, para pasalamatan ng ating mga kapitbahay, ang unang batch ng pinakamataas na kalidad ng alak ay may 80% discount. Bayad muna bago ang alak. Bigyan mo ako ng 10 kilo. Gusto ko ng 20 kilo. Heto na po ang bayad. Dito ko muna ilalagay ang balde ko. Matandang Zhao, bilisan mo naman ang galaw mo. Napakalamig pa naman ngayon. Ha 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 ha. Jiangzi, lakasan mo pa ang apoy. May ilang pong tao ang naghihintay sa labas. Uncle, halika rito bilis. Bakit mukhang malabnaw na ang bagay na ito? May tumubo pang berdeng amag sa ibabaw at saka sobrang tapang ng amoy sa ilong. Sobrang asim na nito. Wala kang alam. Ito ang tinatawag na matapang na amoy ng alak. Nagkakaganyan talaga kapag maganda ang pagkakapa-ferment. Tuwing binubuksan ng batang si Lin Yuan ang banga noon, hindi ba't humahalimuyak din ang amoy sa bakuran? Please, takpan mo na. Ilagay ang palamig at lakasan ang apoy. Nakatanggap na tayo ng ilang libong dolyar sa labas. Ibalik mo ba iyon? Matandang Zhao, kumukulo na ang kaldero. Bakit wala pa rin kaming maamoy na bango ng alak? Ganoon nga. Dati kapag si Shaolin ang nagluluto ng alak, amoy sorghum agad pagkabukas pa lang ng apoy. Pero bakit itong sayo? Parang nagluluto ka lang ng pakain sa baboy. Masyado naman kayong nagugulat. Ito ang tinatawag na strong aroma. Dahil bagong fermentation pa lang ang alak na ito, talagang matapang ang amoy mula sa lumang imbakan. Jiangzi, may pumabas na bang alak? Meron na po, Lolo. Diyos ko po, ano ba itong amoy na ito? Sobrang nakakasuka. Sinasabi nyo pang sikretong recipe ng mga ninuno nyo. Iyon pala ang sikretong recipe ng pamilya ni Pamilyang Zhao ang gumawa ng mabaho at maruming bagay. Siguradong mapapahamak ang sino mang uminom nito. Huwag po kayong umalis, mga kasama. Ito ay unang labas pa lang ng alak. Hayaan nyo lang mawala ang amoy at magiging maayos din ito. Huwag ka nang madaming sinasabi. Ibalik mo sa akin ang $100 na ibinayad ko kanina. Napakasama naman ng swerte. Ibalik ang pera. Ibalik nyo na ang pera ngayon din. Pwe! Uncle, paanong nangyari ito? Nakita ko namang ginagawa ito ni Lin Yuan, parehong-pareho ang bawat hakbang. Tapos na ang lahat. Wala na ang lahat. $300,000. Ang $300,000 ko. Ha 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 ha. Lin Yuan, ang tindi ng ginawa mong diskarte. Hindi mo lang nakita si Zhao Dashan nung nagbabalik na siya ng pera ang lungkot ng hitsura niya. Mas masahol pa ang itsura niya kaysa sa nakakain ng dumi. Inaasahan ko na yan. Ang paggawa ng alak ay nakadepende sa kapaligiran. Akala ba niya ay makakagawa na siya ng alak basta may lalagyan lang? Napakatanga talaga. Pero, the way, sa sobrang swapang na ugali ni Zhao Dashan, hindi siya basta-basta susuko at itatapon ang 30 sisidlan ng mga butil. Bantayan mo siyang maigi sa mga susunod na araw. Siguradong may binabalak siyang masama. Uncle, isinama ko rito si Boss Wang. Ang Boss Wang na ito ay sikat na madayang negosyante ng alak sa mga karatig na probinsya. Dalubhasa siya sa paggawa ng mga ilegal at peking produkto. Haha, Kuya Zhao, maling-mali ang naging paggawa mo ng alak. Wala nang silbi ang mga sangkap mo, puro dumi na ang namayani rito. Kahit ang baboy ay ayaw itong kainin, itapon mo na lang iyan sa kanal.
Itapon? Boss Wang, ang 30 banga na ito ay mahigit 10,000 kilo ng butil. Nagsayang ako ng libo-libong dolyar dito. Malawak ang iyong koneksyon. Basta magawa mo itong pera, ibibigay ko sa iyo ang 30%. May paraan naman, hindi naman sa wala. Depende lang iyan kung gaano kakalakas, Kuya Zhao, at kung gaano kadumi ang konsensya mo. Sabihin mo na, basta maibalik ang puhunan at kikita pa ako, walang bagay na hindi kayang gawin ni Zhao Dashan. Dahil hindi makagawa ng alak ang mga sangkap mo, hindi na natin lulutuin ang mga iyan. Bakit pa tayo magsasayang ng gatong? Ano ba ang pinakauso sa merkado ngayon? Yung liquid method na alak, sa madaling salita, pinaghalong alkohol lang. Ipagukuha kita ng ilang dosenang balde ng food-grade alcohol, ihalo mo sa tubig mula sa balon, tapos dagdagan mo ng mga kemikal. Magkakaroon ka na ng kahit gaano karaming alak na gusto mo. Mga kemikal? Anong klaseng bagay iyon? Wala ka talagang alam. Tingnan mo ito. Ito ay pampaalis ng pait na mataas ang konsentrasyon. Ito naman ay pampatamis na lampas sa sukat. Heto ang matapang na ethyl caproate flavor at mayroon ding pampapotensyal na plasticizer. Di ba maasim at mabaho na ang iyong mga sangkap? Huwag mo nang alalahanin iyan. Paghaluin mo lang ng maayos ang alkohol at tubig sa tamang dami. Pagkatapos ay patakan mo nito. Sinisiguro ko na ang tubig na ito ay magiging malapot, mabangong mabango, at tila matandang alak mula sa lumang imbakan. Kahit pa ang mga manginginom sa bayan na ilang dekada na kung uminom ay hinding-hindi malalaman kung alin ang totoo o peke. Uncle, ang galing ng diskarteng ito. Hindi na kailangang magpaapoy. Hindi na kailangang dumaan sa proseso ng fermentation, tubig, at alcohol lang ay makakagawa na tayo ng alak. Halos wala tayong gagastusin. Napakalaki talaga ng kikitain natin dito. Boss Wang, hindi po kaya sumakit ang tiyan ng mga iinom nito? Ibebenta ko po kasi ito sa buong bayan. Paano kung may mangyari sa kanila at hanapin ako ng pulis? Naku po, ang aking Kuya Zhao. Bakit ang liit-liit yata ng iyong tapang? Gusto mong yumaman ng husto, pero gusto mo ring maging mabuting tao? Sasabihin ko sa iyo ang totoong plano, para talagang lumiit ang gastusin. Ang binigay ko sa iyo ay nakalagay na panimpla sa pagkain, pero ang totoo, hinaluan ko iyan ng 30% ng tirang gamit sa pabrika, kaya mas mura ito ng kalahati. Tira sa pabrika? Pang-industriyang alkohol iyan. May lamang methanol iyan. Maaaring may mangyaring masama sa iinom yan. Walang masamang mangyayari. Basta hindi mo lang iinumin na parang tubig, walang mamamatay. Mabilis lang ang tama niyan sa ulo, matutuyo ang lalamunan mo, sasakit ang ulo mo ng 2 o 3 araw, o sa malalang sitwasyon ay lalabo lang ang paningin mo. Isipin mo ang mga matatanda sa probinsya, kapag sumakit ang ulo nila dahil sa liying, iisipin lang nila na hindi nila kaya ang alak o sadyang matapang lang ang nainom nila. Sinong magdududa na may problema ang alak mo? Tiningnan ni Zhao Dashan ang 30 banga ng basura sa likod bahay at muling nag-isip tungkol sa dapat ay makuha niyang 2 o 300,000 dolyar. Ang kaniyang mga mata ay nag-iba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kasakiman sa kaniyang puso ay tuluyan ng lumamon sa huli niyang konsensya. Yayaman ang matatapang at magugutom ang mga duwag. Sige, gawin na natin. Si Lin Yuan na isang dayo rito ay kumita ng ilang 100,000 dolyar. Kaya bakit hindi ako, si Zhao Dashan, pwedeng kumita rin? Boss Wang, ihanda mo na agad ang mga kalakal? Mas marami, mas mabuti. Kailangang bago mag-23 ng 12 buwan, may benta ko na ng maayos ang lahat ng alak na ito. Hahaha, ayos iyan. Gusto ko talaga ang pagiging determinado ni Kuya Zhao. Mamayang 2:00 ng madaling araw, ako na mismo ang magdadala ng truck para ihatid ang mga espesyal na produkto sa likod bahay mo. Ihanda mo na ang cash. Lin Yuan. May malaking balita, napakapagtaka talaga. Yung walang hiyang si Zhao Dashan, biglang binuksan ang gate kahapon at nagbenta na naman ng alak at naglabas pa siya ng anunsyong bagsak presyo. Old Gao Pure Grain Liquor. 10 dolyar lang bawat kalahating kilo. Ang daming kuripot na lolo at lola sa bayan, lahat sila nagtakbuhan para pumila, parang mga baliw kung makipag-agawan. 10 dolyar para sa purong alak? Sa gastos pa lang sa sangkap at paggawa, lalampas na yan sa 10 dolyar. Lahat ng binuburo niyang alak ay sira na. Paano siya makakagawa ng bagong alak? Sino ba ang nakakaalam? Hindi naman umuusok ang bakuran nila, ni hindi man lang sinindihan ng malaking kaldero. Nakita ko lang siyang may hawak na malaking hose at nagbubuhos ng tubig mula sa gripo sa isang malaking tapayan. Tapos ay kumuha ng malaking kahoy at hinalo lang ng konti at pagkatapos ay kinuha na at ibinenta agad. Ang pinaka-imposible sa lahat, amuin mo ang amoy ng alak na ito, napakabango pa rin. Mas masangsang pa ang amoy nito kaysa sa ginawa mo noon. Ethyl Caproate Essence na hinaluan pa ng sobrang daming pampatamis at pampapotent. Grabe, balak niya talaga tayong tapusin. Gawa ba talaga ito ng alak? Mukhang eksperimento na ito sa kemikal. Peking alak, purong hinaluan lang. Maaari siyang makulong dahil dito.
Saan naman niya nakuha ang pinaghaluan niya? Kahit nga yung mga nabulok na sa pagbuburo ayaw pa rin niyang itapon, aasa ka pa ba na bibili siya ng mahal para lang sa dekalidad at legal na alkohol bilang base ng alak? Handa akong itaya ang lahat. Siguradong hinaluan niya iyan ng mga tirang industrial alcohol. Mapanganib ito dahil sa sobrang methanol. The way. Mayroon ka bang gamot sa lasing? Parang mabibiyak na ang ulo ko sa sakit. Bumili ako ng 1 kilo kay Uncle Zhao kahapon. Tapos konti lang ang nainom ko kagabi. Pero biglang lumabo ang paningin ko. Parang hindi ko na kaya ito. Tio, pumasok ka muna sa loob at uminom ka ng maraming mainit na tubig. Wag na wag mo munang iinumin ang alak na iyon sa mga susunod na araw dahil may problema ang alak na iyon. Lin Yuan, hindi na tayo pwedeng maghintay. Tawagan na natin ang 911 para hulihin siya. Nagkasakit na si Tio dahil doon, paano kung may iba pang taga-nayon ang mawala dahil sa pag-inom niyan? Kailangan natin ng matibay na ebidensya para mag-report sa pulis. Kung 1 bote lang ang ibibigay natin, madali lang siyang makakatakas sa pananagutan at pagbabayarin lang siya ng multa. Dawei, naaalala mo ba ang ipinagawa ko sa iyo noong hapon na lumipat tayo? Grabe, naalala ko na. Pinapunta mo ako sa pinsan ng tatay ko. Doon sa ikalawang palapag ng bahay niya, sa mismong ilalim ng bubong na nakatapat sa bilog na pinto ni Zhao Dashan, ay naglagay tayo ng nakatagong kamera. Tara, kunin natin ang hard drive. Pagkaraan ng kalahating oras. Hinto, i-rewind mo sa 2:00 ng madaling araw nung isang gabi. Sapat na itong patunay na ang laman ng bariles ay hindi basta-bastang alak lang. Narito na ang matibay na ebidensya. Lin Yuan, dahil sa bidyong ito, paniguradong tapos na si Zhao Dashan. Ibigay na natin ngayon ang video sa presinto para mabulok siya sa kulungan. Kung ibibigay natin ngayon, hindi pa sapat ang ebidensya. Hindi pa ba nagmamadali? Nagbebenta na siya. Sumasakit na ang ulo ng tito ko. Dawei, alam mo ba ang pagkakaiba ng kasong illegal business operation sa kasong paggawa at pagbenta ng nakakalasong pagkain pagdating sa tagal ng pagkakakulong? Hindi ko alam. Basta parehong labag sa batas yan. Sa una, kung hindi naman malala ang naging epekto, gagamit lang siya ng pera at koneksyon, kukunin lang ang mga gamit niya, at magbabayad ng multa. At pagkatapos ng 10 hanggang 15 araw, makakalabas din siya. Pagkalabas niya, siya pa rin ang siga sa nayon. Pero ang huli ay isang seryosong krimen. Basta may matibay na medikal na report mula sa mga biktima. Bilang karagdagang ebidensya, siguradong diretso siya sa parusa. Ang ibig mo bang sabihin ay, dahil nagawa niyang saktan ang mga kanayon para sa pera, sisiguraduhin kong wala na siyang kawala. Maghintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Bukas, sa emergency room ng ospital sa bayan, kapag may nagpagamot dahil sa lason mula sa methanol, ang video na hawak natin, ang magiging katapusan niya. Pagbabayarin ko siya ng habang buhay sa kulungan. Bisperas ng pista sa Hilaga, nang magsimula ng sumikat ang araw, ay nagulo ang katahimikan ng bayan. Lin Yuan, may nangyari. Malaki ang naging problema, ang tiyo ko. Hindi na maganda ang lagay ng tiyuhin ko. Pagkagising kaninang umaga ay bigla siyang bumula ang bibig at tumirik ang mga mata. Hindi na niya ako makilala. Ngayon, kakadala lang sa kanya ng ambulansya sa ospital ng bayan para ma-emergency. Tiyuhin mo lang ba ang nagkaganyan? Kamusta naman ang ibang mga tao sa nayon? Hindi lang siya, magulo na ang lahat. Sina Luluwang at Pilay Nali sa silangang bahagi ng nayon, pati na ang ilang matatanda sa kabilang nayon, ay sabay-sabay na nagkasakit kagabi. Eksaktong magkakapareho ang mga sintomas nila. Lahat sila ay biglang bumagsak, nagsuka at nagtae. Punong-puno na ang mga kama sa klinika ng bayan. Sabi ng doktor ay malalang food poisoning ang lahat, kaya magdamag silang inilipat sa ospital sa kabayanan. Nagkaroon na ng pagkalat ng methanol poisoning. Tara, kunin muna natin ang paunang resulta ng test sa klinika ng bayan, pagkatapos ay pupunta tayo kay Zhao Dashan. Shaolin, may mali rito. Ang matatandang ito, kagabi, lahat sila ay uminom ng murang alak ni Zhao's wine shop at ngayon ay naging ganito na sila. Kakatapos ko lang gawin ng mabilisang toxicology screening at ang konsentrasyon ng methanol sa kanilang dugo ay masyadong mataas. Isa itong matinding pagkalason sa methanol. Maaari sila mawala kapag marami silang nainom. Maaari sila mabulag. Salamat po, Kuya Liu. Bigyan mo ako ng kopya ng lab result para may hawak akong file. Bilisan mong i-report ito sa nakakataas dahil isa itong seryosong pampublikong isyung pangkalusugan. Walang pusong negosyante. Ibalik mo ang pinaghirapan naming pera. Zhao Dashan, isa kang hayop. Anong klaseng lason ang ibinebenta mo? Kapag nabulag ang tatay ko, parurusahan talaga kita. Bayarin ng may sala. Sige, sirain niyo lahat at patagin ang masamang lugar na ito.
Walang kikilos ng masama. Sinuman ang magtangkang lumaban, ipapahuli ko kayo sa pulis. Wala akong kinalaman dito. Pakinggan niyo ako. Wala raw akong kinalaman. Sinungaling. Uminom ang tatay ko kahapon ng 10 dolyar bawat libra na alak galing sa iyo at ngayong umaga ay dinala siya sa emergency room. Sabi ng doktor ay dahil sa peking alak ang pagkalason niya at may lakas ka pa ng loob na sabihing wala kang kinalaman? Wala talaga akong kinalaman dito. Si Lin Yuan iyon. Oo, si Lin Yuan talaga. Ang hayop na iyon ang gumawa niyan. Ha ha ha. Mga kababayan, isipin nyo. Ang 30 malalaking tapayan ng alak sa likod. Lahat ng iyon ay iniwan ni Lin Yuan nang umalis siya. Tiyak na dahil sa tinaasan ko ang renta, nagtatanim na siya ng galit sa akin. Kaya sa 30 banga ng mga fermented na butil ay naglagay siya ng masamang gamit. Wala akong sala. Ako pa nga ang pinakamalaking biktima rito. Tama. Ang Lin Yuan ang naglagay ng lason. Ang alak na ito ay galing sa mga naiwan niyang sangkap na hinaluan lang ng tubig. Dapat si Lin Yuan ang panagutin niyo. Sa kanya kayo humingi ng pambayad sa gamot. Totoo ba iyan? Si Shaolin ang may gawa noon? Parang hindi naman siguro si Shaolin. Mukhang mabait naman at tapat na bata iyan. Pero ang mga gamit na ito, kay Shaolin nga talaga ang mga naiwang ito. Paano kung totoo ngang ginawa niya iyon? Walang hiya ka. Ciao, Dashan. Malapit ka na ngang maparusahan. Nagagawa mo pang magsinungaling. Humanda ka. Tatapusin kita ngayon. Dawei, huwag kang kikilos. Hayaan niyo siyang magmayabang kung gaano kataas ang lipad niya ngayon. Kapag bumagsak na siya mamaya, siguradong wala na siyang kawala. Bata ka pa para hamunin ako. Ngayon, kung hindi kita mapaparusahan, ay hindi na Zhao ang pangalan ko. Mga sir, sa wakas ay dumating na rin kayo. Mga sir, gusto ko pong mag-ulat ng kaso. Gusto ko pong isumbong si Lin Yuan. Para makaganti sa akin, nilagyan niya ng laso ng imbakan ko ng alak. Dahilan para malason ang buong baryo. Hulihin niyo na po siya agad. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Oh, Zhao Dashan. Ang galing mong baloktutin ang katotohanan? Sayang naman ang talento mo. Dapat ay naging kwentista ka na lang. Lin Yuan, may lakas ka pa ng loob na magpakita? Sir, siya po iyon. Ikaw ba si Lin Yuan? Inirereklamo ka niya ng panloloko. Anong masasabi mo rito? Magpapaliwanag? Hindi na kailangang magpaliwanag. Sa mga katulad niya, hayaan nating ang ebidensya ang magsabi. Tingnan niyo po ng maigi. Ito ang opisyal na dokumento galing sa tanggapan para sa pagkansela ng lisensya ng negosyo. Nakasaad ang petsa na pang-16 ng ika-12 buwan. Ibig sabihin, noon pang 7 araw na ang nakalilipas, tuluyan ko nang kinansela ang legal na produksyon ng gawaan ng alak na ito. At sa loob ng 7 araw na iyon, kahit isang hakbang, ay hindi ako pumasok sa bakurang ito. Pakiusap, Zhao Dashan. Paano ko magagawang lagyan ng masamang kemikal ang mga bulok mong banga ng alak nang hindi man lang pumasok dito? Ikaw nga ang gumawa noon, nilason mo ang pagkain bago ka umalis noong ika-16? Hindi ka talaga susuko, ano? Kapitan, pakitingin naman po, itong malinaw na video ng surveillance sa loob ng U-Disc? Zhao Dashan, malakas ang loob mong sabihin na ang mga ibinaba mula sa van na ito ay bigas? Hating gabi na, nang palihim na dinala rito ang mga asul na bariles ng kemikal na ito, ano ba talaga ang nasa loob nito? Alam mo naman siguro kung ano ito, hindi ba? Paano mo ako mapapaniwala? Maliwanag na ikaw, Zhao Dashan, para lang kumita ng pera, na wala na sa katinuan. Bumili ka ng murang industrial alcohol at chemical flavors, at ikaw mismo ang gumawa ng nakalalasong alak sa iyong bakuran. Sir, mga opisyal, ito ang kalalabas lang na report mula sa Town Health Center ng mga biktima, ang resulta ng kanilang initial and independent lab test. Malinaw ang nakasulat sa dokumento, sobrang taas ng methanol concentration sa dugo nila, at pasok ito sa matinding industrial alcohol poisoning. Zhao Dashan, hindi ba't sabi mo tatawag ka ng pulis para ipakulong ako? Ngayon, handa ka na bang mabulok sa kulungan? Sa lahat ng unit, i-lockdown agad ang buong lugar, magsagawa ng malawakang paghahalughog. Anong ginagawa niyo? Wala kayong warrant, hindi kayo basta-bastang makakapasok. Huwag kang humarang sa amin. Ilayo niyo siya.
Team Leader, ayon sa panimulang pagsusuri, na kumpirmang lumampas sa limitasyon ang methanol, ito ay talagang mababang kalidad na industrial alcohol. Huli kayo sa akto. Zhao Dashan, Zhao Qiang, sa ilalim ng hinala sa paggawa at pagbebenta ng nakakalason at mapanganib na pagkain at dahil sa banta sa kaligtasan ng publiko, kayo ay aarestuhin namin at dadalhin sa presinto. Ginoong pulis, nagkamali po ako? Hindi ko po alam na industrial alcohol iyon. Nalinlang lang po ako ng tindero ng alak na sinanag nga lang Wang. Inosente ako. Lin Yuan, nagsusumamo ako sa iyo. Tulungan mo akong magmakaawa. Tutal, magkapit-bahay naman tayo at nanirahan ka pa sa bakuran ko sa loob ng 3 taon. Sabihin mo sa mga pulis na pinatawad mo na ako. Ibabalik ko ang lahat ng pera sa iyo. Dodoblehin ko o kaya 10 beses ko pang babayaran sa iyo. Pakiusap, huwag mo hayaang makulong si Zhao Dashan. Zhao Dashan, kung ordinaryong paglabag lang ito sa kontrata, ayos na sa akin basta makuha ang bayad. Pero dahil sa hangad mong kumita, pati buhay ng ating mga kababayan ay hindi mo pinahalagahan. Hindi mo lang sila niloloko sa pera, para mo na rin silang pinahamak ng husto. Hindi ka papatawarin ng batas. Ang mga kababayan nating dinala sa ospital dahil sa iyo, hindi rin kita mapapatawad. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, magsisisi ka ng dahan-dahan sa loob ng kulungan. Dalhin na yan. Lin Yuan, pagbabayarin ka ng langit. Hindi kita titigilan kahit mawala na ako. Buti nga sa kanya. Dapat lang sa masamang taong iyan ang maparusahan. Shaolin, utang namin ang loob namin sa iyo. Kung hindi dahil sa pagiging alerto mo, paniguradong napahamak na kaming lahat dahil sa matandang walang hiya na iyon. Nakakatuwa. Lin Yuan, ang diskarte mong talunin siya nang walang laban ay napakahusay. Tingin ko dito sa buong bayan, mula ngayon ay wala nang mangangahas na apihin ka dahil lang sa dayuhan ka. Lin Yuan, gising. May bagong balita. May kumpirmadong impormasyon na galing sa ospital ng probinsiya. Nakaligtas ba siya? Ligtas na ang buhay niya. Nagpadala ang probinsiya ng pinakamahuhusay na eksperto kagabi para magdialysis at linisin ang kanyang tiyan magdamag. Ngunit si Lolo Wang, mula sa silangan ng nayon, ay nagkaroon ng permanenteng pinsala sa kanyang paningin. Sa susunod na titingin ka sa mga bagay, magiging malabo na ang lahat sa paningin mo habang buhay. At may ilan pang matanda na nagkaroon ng matinding problema sa atay at bato, habang buhay na silang dumedepende sa mga gamot ngayon. Masyadong mapanganib ang lason mula sa industrial methanol, maswerte pa rin sila na ganoon lang ang nangyari. Paano naman ang lagay ni Zhao Dashan? Tapos na ang maliligayang araw niya. Sabi ng tropa ko mula sa presinto, magdamag siyang isinailalim sa interogasyon. Sinubukan pa ni Zhao Dashan na magdahilan noong una, pero noong makita niya ang binigay mong CCTV footage, natakot siya ng husto sa kinatatayuan niya at doon ay inamin na niya ang lahat. Ang nagbebenta ng pampalasa at industrial alcohol na si Bald Boss Wang ay nahuli rin kagabi sa isang spa center sa kabilang bayan. Ngayon, lahat sila ay huli sa akto, talagang nakakamit na ang katarungan. Nararapat lang sa kanya na parusahan. Para sa mga kababayan nating naghangad ng mura at bumili ng alak, sa pagkakataong ito na ang nagsilbing napakamahal na leksyon sa kanila. Shaolin, nandyan ba si Boss Lin? Shaolin, ako si Auntie, patawad po talaga sa iyo. Kahapon, yung walang hiyang si Zhao Dashan ay gumawa ng mga maling paratang laban sa iyo at naniwala naman ako sa kanya ng kaunti. Kung hindi dahil sa iniwan mong CCTV recording, mapapahamak kaming buong nayon dahil sa kanya at mapagbibintangan pa ang isang mabuting taong katulad mo. Kuya Lin, wala na po akong ibang masabi. Nasa ospital po ang tatay ko ngayon at pinilit niya po akong pumunta rito. Salamat po. Kung hindi po kayo mabilis na dumating kasama ang mga pulis, baka wala na po siya sa mundong ito ngayon. Itong mga pasalubong namin, kailangang tanggapin niyo po ito, anuman ang mangyari. Pakikuha po ninyo ulit ang mga dala nyo, hindi ko po iyan matatanggap. Mga kababayan, ako na si Lin Yuan ay gumawa lamang ng dapat gawin bilang isang mamamayang sumusunod sa batas. Huwag po ninyong isipin na may utang na loob kayo sa akin. Napakabuting tao ni Yang Boss Lin. Simula ngayon, sa Boss Lin lang kami bibili ng alak. Sa iba, kahit bayaran pa nila ako ay hindi ko iinumin. Kumusta po kayo, Mr. Lin? Ako po si Sumeng, reporter ng TV Station News Team. Tungkol sa malaking kaso ng peking alak dito sa bayan, naging usap-usapan na po ito sa buong probinsya. Nalaman po namin, kayo ang unang nagbunyag sa mga kasalanan ni Zhao Dashan. Gusto sana naming makakuha ng eksklusibong panayam sa inyo. Sige, dito na tayo kumuha ng video. Mr. Lin, base sa ulat,
Si Zhao Dashan ay sa pilitang kinuha ang inyong sangkap sa paggawa ng alak na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. Bakit hindi po kayo lumaban ng matindi? At sa halip ay tahimik lang kayong umalis. Dahil ang pakikipag-away sa isang mangmang na hindi nakikinig sa katwiran, bukod sa pagbaba ng antas ko ay wala namang saysay. Ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Naniniwala ako sa mga patakaran. Pero ang 300,000 dolyar na lugi, talaga bang handa nyo na lang itong tanggapin? Hindi iyon lugi. Iyon ay isang bitag na iniwan ko para sa kanya. Akala ni Zhao Dashan na kapag kinuha niya ang tapayan ng fermentasyon, ay makakagawa na siya ng masarap na alak. Pero kailanman ay hindi niya maiintindihan na ang natural na fermentasyon ng mga butil ay nakasalalay sa purong pampaalsa na kinalapa ng ilang henerasyon at sa napakahigpit na teknolohiya sa pagkontrol ng temperatura. Kung wala ang espesyal kong pampaalsa, ang mga butil na iyon sa loob ng 3 araw ay tiyak na mag-aamag at babaho. Pero tungkol sa mga alak na ibinenta ni Zhao Dashan pagkatapos, paano nyo agad nalaman na may mga chemical itong halo at natukoy nyo pa na mayroon itong industrial alcohol? Napakasimple lang. Ang mga ganid na negosyante ngayon ay mahilig gumamit ng peking timpla para lang mandaya. Alcohol, saccharin, essence, at dagdagan pa ng tubig mula sa gripo. Para makatipid ang Zhao Dashan, pati ang tamang uri ng alcohol ay hindi nila magamit. Sa halip, ay gumamit sila ng mga industrial waste na may nakalalasong methanol. Hindi lang yan. Lumabag din siya sa batas sa pamamagitan ng paglalagay ng sobrang daming ethyl caproate sa kanilang produkto. Sa lahat po ng ating mga manonood, sana ay tandaan nyo ito. Ang tunay na alak mula sa butil, ang bango nito ay nagmula sa natural na proseso ng mahabang panahon. Kahit wala ng laman ang baso, nananatili ang bango nito at hindi ito nagdudulot ng tuyong lalamunan o sakit ng ulo. Pero ang alak na sobrang tapang ng amoy pagbukas pa lang at nagdudulot ng matinding sakit ng ulo ay siguradong gawa sa mga kemikal at lason. Hindi lang nagnenegosyo ang Zhao Dashan, kundi nananakit na siya ng ibang tao para sa pera. Bilang isang taong tapat sa tradisyonal na paggawa ng alak, hindi ko mapapayagan ang ganitong pagsira sa ating kabuhayan o ang pananakit sa mga kababayan nating hindi napaparusahan. Kaya naman, ako mismo ang dapat magdala sa kanya sa kinalalagyan niya. Gusto ko lang na malaman ng mas maraming tao ang ating kwento. Nagsimula na ang laro. Lin Yuan, sikat ka na sa buong internet ngayon. Nitong nakaraang araw, may mahigit ilang daang katao ang tumatawag dito sa ating bayan. Ang pinakaimportanteng kailangan nating gawin ngayon ay ang agad na humanap ng panibagong matutuluyan. Ihanda na natin ang kawa para gumawa ng alak. Ito ang magbibigay sa atin ng sako-sakong pera. Hay, masyadong maliit ang bakuran natin sa bayan. Hindi nito kayang punan ang dami ng kailangang gawin. Kung gusto nating magtayo ng maliit na pabrika, bumili ng mga kagamitan, at kumuha ng maayos na lisensya sa paggawa ng pagkain, kakailanganin natin ng kahit 2 hanggang 3 milyong dolyar na pondo para magsimula. Ang mga kinita ko noon kasama na ang deposito. Kahit pagsama-samahin pa lahat ay hindi aabot sa 500,000 dolyar, napakalayo pa natin sa kailangan. Hay, nasa atin na ang lahat ng ginto pero wala tayong gamit pang kukit. Lin Yuan, tingnan mo, isang Maybach. Dito sa ating maliit na bayan, bakit may darating na mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar? Ikaw si Lin Yuan, hindi ba? Nakita kita sa telebisyon at napanood ko ang iyong interview sa internet. Magpapakilala lang ako. Ako ang chairman ng Kyushu Catering Group pati na rin ng Baina Wine Industry. Xu Zhenghai. Si Xu Zhenghai ba? Siya yung may daan-daang mararangyang hotel na may kayamanang umaabot sa bilyon-bilyong dolyar na si Chairman Xu? Iyon ay isang pangalan lamang. Kapatid na Lin, interesado ka bang mag-usap tayo? The way, magtimpla ka ng tsa. Kapatid na Lin, diretso ako kung makipagnegosyo. Nagustuhan ko ang naman namang orihinal na resipe ng alak, pati na ang iyong mahusay na imahe. Magbigay ka ng presyo. Ay benta mo sa akin ang resipe at bibigyan kita ng 5 milyong dolyar bilang pambayad. Chairman Xu, kung napunta po kayo rito ng ganito kalayo para lang bilhin ang aking resipe, maaari na po kayong umuwi. Libre na ang iniinom niyong tsa. Kulang pa ba? 8 milyong dolyar, iyan na ang huli kong alok. Hindi po ito tungkol sa pera. Tayang resipe, ngunit buhay ang gumagawa ng alak. Kapag ibinenta ko ang resipe, parang ibinenta ko na rin ang pangalan ng mga ninuno ko at tinapos ko na rin ang sarili kong kinabukasan. Kung talagang gustong kumita ng Chairman Xu, humanap tayo ng ibang paraan para magtulungan. Oo? Anong uri ng pagtutulungan ang gusto mo? Sige, makikinig ako. Gusto kong maging shareholder gamit ang aking teknolohiya. Magtulungan tayong magtayo ng planta. Kayo ang bahala sa puhunan, lugar, at benta, habang ako naman sa teknolohiya at resipe, at ako ang mamamahala sa buong kalidad nito. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing na pambili. Ang gusto ko ay 30% ng share sa bagong planta, pati na ang karapatang mamahala sa buong produksyon. Mr. Lin, ang laki naman ng pangarap mo. Wala kang ilalabas na pera. Pero gusto mong ang Chairman Xu ang mamuhunan sa pagpapatayo ng planta.
Kukunin mo pa ang 30% ng mga share? Alam mo ba ang paggawa ng isang standardized na gawaan ng alak ay kung magkano ang kailangang pera? Alam ko, pero mas alam ko, na ang mga brand ng alak sa merkado ay napakarami, na parang mga balahibo ng baka. Pero ang tunay na kulang ay ang tiwala. Ako ngayon ang pinakasikat na tapat na IP sa buong internet, basta't idikit mo ang Lin Yuan na personal kong sinuri na label, ang iyong restaurant, ay direktang makakapasok sa high-end market. Ang mga kikitain dito ay siguradong higit pa sa puhunan ng pagpapatayo ng factory. Hahaha. Sige, isang Lin Yuan na hinding-hindi umaatras, may ambisyon at may utak, parang ako noong kabataan ko. Xiao Liu, ihanda mo na agad ang kontrata sa dulo ng kanlurang bayan. Mayroong nagsarang food processing plant na may sukat na 50 hektarya. Bibilhin ko iyon ng buo ngayong hapon para ipagawa itong factory. Kukunin mo ang 30% ng share at magsisilbing factory manager at technical director. President Xu mahusay, pero mayroon pa akong isang karagdagang kondisyon. Sabihin mo. Ang mga hilaw na materyales para sa ating alak ay dapat unahin nating bilhin mula sa ating bayan at sa mga karatig na baryo, hindi biro ang paghihirap ng athaling mga kababayan sa pagsasaka, kaya gusto ko silang tulungang kumita rin. Hahaha. Napakaganda ng iyong pananaw, sige. Pumapayag ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, maaliwalas na ang panahon. Sa bandang kanluran ng bayan, ang abandonadong pabrika na puno ng mga damo noon ay tuluyan ng naglaho, at ang pumalit sa lugar na ito ay isang makabagong pasilidad na may mga dekalidad na kagamitan at imbakan ng alak na kontrolado ang temperatura. Ngayong araw ang mahalagang araw ng ating formal na ribbon cutting para sa produksyon. Daan-daang mga dealer at mga kaibigan mula sa Old Shoe ang nagsidatingan. President Lin, kaming nasa rehiyon ng South China, ay mag-order muna ng halagang 10 milyong dolyar na stocks ngayong taon. Ang buong bayad ngayong hapon ay ililipat na namin sa inyong corporate account. Siguraduhin nyo lang na sapat ang produksyon at huwag kayong mawawalan ng supply. Tumabi ka nga, may lakas ka pa ng loob na mag-alok ng 10 milyong dolyar lang? 30 milyong dolyar. Cash ang bayad. Mga boss, huwag po kayong magmadali at huwag mag-away. Basta't walang problema sa mga tuntunin ng kontrata at ayon sa ating schedule, ang mga order ninyong lahat ay maibibigay namin ng may mataas na kalidad. Sa pagnenegosyo ko rito sa Lin Yuan, integridad ang palaging nauuna. Tumawag ang kaibigan ko mula sa istasyon ng pulis kanina. Lumabas na ang pinal na hatol ng korte. Sabihin mo, dahil sa kasalanang paggawa at pagbebenta ng mga nakakalasong pagkain ni Zhao Dashan na naging sanhi ng pinsala sa maraming tao dahil sa kaniyang matinding kasamaan at sa masamang epekto nito sa lipunan, siya ay nahatulan ng 12 taong pagkakakulong, kimpiska rin ang lahat ng kaniyang ari-arian, at pinagmumulta ng 2 milyong dolyar. Bilang kasabwat naman, ang pamangkin niyang si Zhao Qiang ay nahatulan ng 7 taon, at pati na ang lahat ng mga bahay at pera ni na Zhao Dashan at Zhao Qiang sa bangko, pati na rin ang kinuha nila dati na lumang bakuran mo, ay lahat ipinasubasta na ng korte. Naintindihan ko. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. President Lin, magsisimula na ang seremonya sa pagbubukas. Hinihintay ka na ni President Xu at ng lahat para sa iyong pananalita. Tara na, kung hindi ko natutunang gamitin ang batas para protektahan ang sarili ko, marahil ay katulad din ako ni Zhao Dashan, na nag-aaksaya ng panahon sa likod ng mga rehas. Kung pinili kong maging padalos-dalos noon, at nanakit ng ibang tao, sira na rin ang buhay ko ngayon. Ang tunay na pagganti ay hindi kailanman nakukuha sa dahas, kundi sa pag-angat sa mas mataas na antas, gamit ang mga tuntunin ng batas, para sa mga taong makitid ang isip at tuluyan silang talunin ng walang kalaban-laban. Ang imperyo ng negosyo na para sa akin, si Lin Yuan, ay nagsisimula pa lamang.